Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ng tower evidence. So eto kabibig ha, trending kasi ang storya tungkol sa utang ni Congressman Luis Tro sa asawa ni VP Sara, sa mag-asawang Duterte mga kabibig. Pinag-uusapan ito at talagang iba't ibang reaksyon ang nababasa natin. Lalo pa ng iba, hala, kabago-bago pa lang sila nag-anniversary wedding, hindi pala nagbayad sa utang ni Bebe Sara. Matagal na daw yung utang ni Luis Tro. Ang nangyari kasi yan noong may kaso ang kayang lovey-dovey. Di ba nagkaroon ng kaso yan kung saan itinago niya ang kayang asawa. Hala mga kabibig. Ano pala yun? Oo. Lumapit pala sila sa kumpanya, sa law firm ng asawa ni BP Sara. At 8 million ang utang. At ngayon ay nagsalita si Jinky Luistro. I don't know kung dininay niya kasi sabi niya, babayaran ko naman yan pero humihingi ako ng mga resibo. Hulo! Ito talaga ang normal ng mga palautang, no? Yung mga palautang ba, estilo ng mga palautang ba na, o sige, babayaran ko yan, pero hingi ako ng resibo. Parang deny to death or parang makasiguro talaga na meron silang babayarang utang. Pero itong utang na ito, matagal na itong nung panahon pa ng election 2025, nung panahon pa ng Quadcom, napag-usapan na ito. Bakit? Ngayon lang nagsalita si Jinky Luistro. Hala ka! Nakokonsensya na ba? Takot na ba? Kasi ang mga tao ngayon, ginigipit na si Luis Roy, magsalita ka. Yung utang mo, bayaran mo. Nagpa-wedding anniversary ka pa, tapos may utang ka pala kay VP Sara. Nakakahiya. So ito na kabibig ang reaction ni Jinky Luistro. Parang hindi yata galit nga si Jinky Luistro. Parang napakakalma. Sabi na, basta mga palautang, kalma talaga yan. Ito na kabibig. Nagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Ooh. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. 8 million po. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Parang question pa niya ang utang niya kay VP Sara. Parang question pa niya kung, bakit nagkautang kami? Wala namang appearance ako mga pleading. Bakit kami nagkautang? Tanungin mo ang asawa mo. 'Di ba? Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan. Pero bakit kayo hindi sumagot nung sinabi ng 18X Marine na kasama ang pangalan mo na nakakuha ng maletang pera? Hala ka. O nga no, bakit hindi sila sumasagot doon? Pero kung tungkol kay Madriaga, magpapa-interview sila. Sabihin nila na si Madriaga ang star witness nila. Pero pag tungkol sa mga maletang pera, deadma sila. Hindi sila sasagot. No, walang official statement, walang ganito. 'Di ba? Dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan,
from Batangas 2nd District, Mapili, Owan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Maraming salamat po sa patuloy na umaalab na suporta sa inyong lingkod. Asahan po ninyo na sa muli niyong pagtitiwala kay Beatrix, lalo kong gagalingan, lalo kong sisipagan, lalo kong husayan, sapagkat isa lamang po ang aking paninindigan. Ito po si Beatrix. Ninang ng kabataan, champion ng mga magulang, congresswoman ng Taong Bayan. Laga po, Batangas 2nd District. Nainang naging pahayag ng ating Nagsalita na talaga si Luistro. Ang sabi pa ni Luistro, mga kabibig, ang sabi pa ni Luistro dito, mga kabibig, na sabi niya, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated kaso niya ng kanyang pinagdadaanan ay si Attorney Nilo Divina. Kung ako naman po ay may pagkakautang, ako po ay nakikisuyo. Sana po ako ay mapadalhan ng pleading or entry of appearance or kahit na anong papel. Oh, halaka. Sumagot na si Luistro. Kabibig, ano ang iyong reaksyon hinggil dito? Bakit kayo na siya sumagot? No? Matagal na itong pinag-uusapan eh. Diba? Sa panahon pa ng Quadcom. Tinrabaho mo si Sarah, wala ka namang ibang trabaho, wag kang mapaawa effect. Kung di dahil kay speaker, walang tupad. Kung di dahil kay speaker, walang AX. Kung di dahil kay speaker, walang ayuda. Wag kang dyan wala namang name drop sa interview niya. Bakit ka umiyak? Siguro totoo kaya nga nagreklamo. Walang name drop. Hindi talaga binanggit ni BP Sara kung sino yung nagkakautang sa kanila. Ito pa, drama. Sa karakter ni Sara na mahusay mag-fabricate ng kwento daw. Maaring hindi nga totoo, pero kung totoo man yan, anong kinalaman ng impeachment laban sa kanya sa utang ni Luistro daw? Hindi na gets ng ni Jinin Pamatmat. Bira ka ng bira, wala kang utang na loob pero may utang ka pala. Wala pang binanggit na pangalan o maray na si ate. Call a friend, speaker to the rescue. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa pagsalita ni Jinky Luistro. Kayo babig, ano ay yung reaction hinggil dito? Ako naman, ito pang pang chika-chika lang natin. Kung wala kang utang, hindi ka magre-react. Pero kung guilty ka, nakakonsensya ka, tapos VP Sara never put your name or name drop sa kung sino itong member ng Justice Committee, umaray na si Luistro. Napakasakit, VP Sara. Ikaw talaga, VP Sara. Pati ganyan ka. Sobrang sakit naman. Na ako talaga yung mo. Di ba, kabig? Ito na yung kabibig ha. Tingnan natin to. Kung merong mang na name drop si VP Sara na miyembro ng Justice. Marami naman ang miyembro ng Justice Committee Bakit nasaktan si Luistro? Kasi ang mga tao na ang nag-name drop. Ito kami, Bing. Kinig tayo. Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na nag-ako sa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Council of Yun. May gana pang bumanat. Ever now on din binabanatan lang si BP Sara, no? Parang, ewan ko ba kung ano bang feeling niya, ano bang meron kay BP Sara na galit sila. Yan na kabibig. Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Sabi ng iba na, komento pa ng iba ba mga supporters ni Jinky Luistro, Jinky, kasuhan mo yan ng cyber libel si Sara. Bakit ba nag-name drop ba si BP Sara si Jinky Luistro? Ang mga tao man lang ang nag-name drop, si Jinky Luistro sumagot, siya pala. Di ba kabibig? Did VP Sara mention names? Wala naman miyembro ng Justice Committee. Si Jinky Luistro nag-react, nagbigay ng kanyang sagot. Di siya pala yung may utang.
'Di ba? Pero humihingi siya ng resibo kay VP Sara. Ipapadala daw VP Sara sa kanya para mabayaran daw niya. Hanap daw siya ng paraan para mabayaran niya ang utang di umano niya sa law firm ng asawa mo. Hala ka, mga kabibig. Ano kaya ang susunod na kabanata nito? Naku, si Jinky Luistro, kalmado talaga. Pero sabi ng iba nila, kalmado pa yan. Pero pag Justice Committee hearing na yan, naku, maghanda ka, VP Sara. Mai-impeach ka talaga sa Kongreso. Naku, yung pahiring-hiring nila sa impeachment mo, lalabas na ang mga witnesses daw di umano. Naku, ano talaga, huhubaran ka talaga nila yan. Pero sabi ng iba, hindi, maghubaran sila. Kung sino talaga ang totoong may sala, kung sino talaga ang totoong nagsasabi ng katotohanan. Pero I'm sure sa nangyaring circus ngayon, I'm sure na yung ibang kongresista na ngayon, nag-iisip na talaga, ano ba talaga ang gagawin namin? Pupunta na ba kami kay VP Sara or manatili kami sa impluwensya ni Bongbong Marcos? Kasi kung manatili kami sa impluwensya ni Bongbong Marcos, malakas talaga si VP Sara. Baka itong hearing na gagawin sa impeachment ni VP Sara, ito yung magpapabagsak sa kanya. Do you think VP Sara and the defense team, hayaan nilang babagsak ang pangalan ni VP Sara dahil sa gawa-gawa ng mga isyo? Hindi, So mag-isip talaga kayo. Kasi ang trust rating ni VP Sara pataas ng pataas. Maraming mga Pilipino naniniwala sa kanya. Maraming Pilipino naniniwala na kaya niyang solusyonan ang problema ng taong bayan ng bansang Pilipinas. Kaya yung ibang kongresista kasi sabi ni Erese, sabi ng ilang kongresista na at si Ruben Aguanzo na meron na naririnig na daw nila na meron ng ibang mga kongresista na nag-isip-isip na kung saan ba sila sa 2028, sino ang kailang kakampihan. O yun na, mga nagbalingbingan na. So maghintay tayo kami kung ano ang sagot ni Bibi Sara tungkol sa pagsagot din ni Jinky Luistro tungkol sa utang daw di umano ni Jinky Luistro ng 8 million sa law firm ng asawa ni VP Sara. At humihingi ito ng resibo ha. Magpadala kayo ng resibo. Hala ka. The normal, sabi ng isang, normal lang ng isang palautang, kailangan talaga ng ebidensya. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Sana magkaayos si Jinky Luistro at VP Sara. Sana mapag-usapan nila kung ano ba talaga ang nangyari at kung mayroon bang dapat bayaran or walang dapat bayaran. Diba? Gusto natin ng peace. Pero hindi tayo unitin. Hey!